sa loob ng kotse at dinala doon sa disyerto, where for hours he was raped by 6 Saudi Arabian men. Talagang, alam niyo po, ang psychology ng isang lalaking nare-rape ng kapwa lalaki, that's devastating. Hindi lamang po na sila'y pagkatapos pagkasasaan yung kanyang magpakasasa doon sa kanyang katawan, dinesisyon nilang patay na lang. And so pinalo po siya ng isang bakal sa ulo at pagkatapos po noon iniwanan. It was only after 1 week na may nakakita sa kanya roon, natagpuan siya, dinala sa ospital where he stayed in comatose stage for 1 month. Ang nangyari po, pagkatapos noon, he began asking for help. Because the psychology of one who has been raped, devastated, abused, exploited, ang fear na andun. And he went into some sort of a depression because hindi po naman siya tinulungan nung lahat ng kanya mga nilapitan na agency. Alam niyo po, tanong niyo kaagad, Father, totoo ba yung storyang yan? Ako minsan nang nakarating sa Qatar, minsan nang nakarating sa Kuwait, sa Dubai, and I will tell you, it is true. May personal po akong mga nakausap na mga tao who went through the experience of being raped by other men. Ang kausap ko nga hulang, sabi nga sa akin, Father, ako nagpanggap na lang ako na nag-enjoy ako. Kasi alam ko, papatayin nila ako pagkatapos nito. Nakipag-exchange pa siya ng cellphone number para lamang masabing okay lang at walang kaso. But of course, something is broken inside the psyche of a man. Psychologist pa naman pati ito. Ano pong nangyari? After some time, he went through a depression that hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Umuwi sa Maynila and nagdesisyong bumalik. Nagpa-exam. And akala niya yung impyerno na yung kanyang nadaanan. Isa pang impyerno sa kanya nag-aantay. He was discovered to be sick with HIV. Alam niyo mga kapatid, that was terrible. Hindi niya na mabalikan yung kanyang trabaho. Kung anong naipon dito, ipinundar, nagtayo ng maliit na negosyo. The negosyo went bankrupt and he is in total depression. In those moments na parang wala na siyang future, eto na, it became a full-blown AIDS. As he write me this letter, ang sinabi niya, Father, I am going through my hell. Para akong kandilang pakunti-kunting nauupos. Sa ngayon po, I have been diagnosed to be sick with the following: mastoid disease, lahat ng katawang nananakit, may pneumonia, may PTB3, may oral candidiasis, may syphilis sa utak, may cancer at lahat-lahat. My dear friends, sabi niya, sa puntong ito, alam ko wala na ho akong tinitingalang kinabukasan. I've lost everything, even my self-esteem. Now I'm going through stigma and discrimination sapagkat takot tayong lahat sa sinasabing AIDS. Habang binabasa ko ito, ang takot ko na baka sa dulo ng kanyang statement, sulat, itatanong niya, Father, galit pa sa akin ang Diyos? Kung itatanong niya sa akin, Father, may pakiba ang Diyos sa buhay ko? Father, bakit ba niya ako pinarurusahan ng ganito? Father, itong Diyos bang ito ay mayroong pagmamahal para sa akin? Mga kapatid, ang takot ko na itanong niya yon ay sapagkat nagbumula sa isang bagay na alam kong hindi ko siya basta masasagot. Hirap sagutin ang mga katulad na ito. Towards the end, he would ask for help. Towards the end, ito ang kanyang idadagdag. Matinding pagsubok itong aking pinagdadaanan. Ngunit ako po'y umaasa na kahit paano kumaba man ang buhay ko ngayon, sana maramdaman kong mahal niya ako.
My dear friends, brothers and sisters, ang ginagastos po niya araw-araw, hindi nyo kakayanin. 31,500 pesos medicina lang every month. But you know, at the end, ibinaba ko yung sulat, hindi ako makaimik. And I prayed for him because I know more than money, more than just the length of life, what he really needs to be convinced about is that there is a God who loves. Buong trip ko sa Jerusalem, nasa isipan ko siya. At alam niyo, ang kagandahan ng isang trip sa Holy Land ay eto, na ituturo sa inyo ang lahat ng mga lugar na dinaanan ng isang Diyos na makapangyarihan, na nagpakumbaba, nagkatawang tao lamang mapalapit sa kanyang sambayan ng mahal. But more than that, eto yon, na ipakikita sa inyo ang mga lugar kung saan in the Garden of Gethsemane, dumapas siya sa bato, asking his Father na palampasin na lamang itong kalis ng pait at dusa na kanyang hinaharap. It does at that moment na makikita ninyo that the church that was made for the Garden of Gethsemane talagang madilim, malungkot. At ang galing pala ng arkitekto sapagkat nais niya na iparamdam sa lahat ng mga pumaspasok doon yung paggati, dusa at pagdududa ni Kristo sa lahat ng kanyang haharaping parusa. Nang dumating kami sa Jerusalem, doon pipila kayo at makikita yung butas kung saan isinaksak yung krus ni Kristo. Ang lugar kung saan siya'y ipinahiga bago siya ilibing at ang kanyang libingan. And you suddenly realize, yung aking Diyos na sinasamba is Diyos who does know the meaning of pain and suffering. Alam niya ang pait at dusa ng isang tao. Alam niya kung anong sibig sabihin ng masaktan, lumuha. At sa mga katagang ating narinig sa araw na ito, yung sigaw niya, bakit mo ako pinabayaan? My dear friends, after 14 days, umuwi po kami. But I have to leave again after 3 days and I left for Italy. Nakapitong balik na ho ako sa Italy, doon din ako nag-aral ng konti. Pero ang isang maganda sa trip na to, pagkatapos ko mabisita yung 4 na basilika na dapat yung puntahan pag kayo napupunta, malapit po sa Basilica ng St. John Lateran, mayroon po roong isang building kung saan sinasabi nila, ito yung place ng Scala Santa. Ano po ba yan, Father? It's called the Holy Stairs. Sapagkat ayon sa kwento, si Saint Helena na mother ni Saint Constantine, the emperor nung panahong iyon, nagdesisyon na sa palasyo ni Pilato kung saan si Kristo'y tumayo upang husgan, upang sabing condemned ka, convicted ka, makasalanan ka at ipapako ka sa krus. Kung saan siya'y tinanong, ano bang sagot mo sa lahat ng mga akusasyon laban sa iyo? At siya'y nanahimik sapagkat nais niya na ang parusang para sa atin, tatanggapin na niya. Doon po sa palasyong yon ay may mga stairs na inakyat ni Kristo at binabaan niya nang siya'y pagkatapos sagupitin upang pasanin na ang kanyang krus. Yung mga stairs pong yun, inuwi po ni Helena, ni Saint Helena, dinala sa Roma. At doon, ginawa po uli na parang mga hagdan. Lahat po ng mga nagpupunta roon, aakyatin po niyo yun. Pero hindi nyo aakyating nakatayo. Aakyatin yung nakaluhod. I never tried it before. In the 7 years, 7 times that I went to Rome, I never did. This time I did. Alam nyo, tinakpan nila yung marble ng kahoy para hindi masira yung original. Ngunit sa dami ng mga lumalakad doon, talagang bako-bako na ho yung kahoy. Napakahirap gawin. But even as I went up, I prayed for myself and I prayed for all of us. And I said, Lord, ang hirap. Pero this is nothing compared to the hirap na dinaanan mo para sa aming mga makasalanan. My dear friends, brothers and sisters, today is called Passion Sunday. Hindi lamang natin isinasariwa